Nasubukan nyo na bang gawin to sa tinapa? Para hindi naman laging prito lang inyong ginagawa. At tamang-tama din to sa vegetarian na nanay. Ihanda nyo lamang ang mga halok na inyong nakikita sa inyong screen, kagaya ng okra, ng talong. Oo, hiwain nyo ito ng tamang size lang na gusto nyo. Nilagyan ko nga rin pala yan ng gabi dahil hindi naman yan tatanggi. Niready ko rin ang talbos ng kangkong at ang kamatis. Yung nakahanda na nga ang ating mga kailangan, pwedeng-pwede na tayo dito na maghiwa ng kamatis para naman mamaya ay hindi tayo mataranta kapag kumukulo na ang ating tubig. Ayan, ang ginawa ko lang dyan ay hiniwa ko lang siya sa gitna at hiniwalay ko lang ang buto. At kumuha na ako ng kaserola sa aming taguan at hinugasan ko muna ito dahil baka may alkabok na pong namumuo dito dahil matagal na siyang nandyan sa ilalim. Nung nahugasan ko na siya, ay nilagyan ko na ito ng tubig. Oo, hindi nawasa ang nilagay ko kundi mineral water dahil atin itong higupin. Siyempre masarap higupin ang sabaw ng sinigang. At ayan nga, sinalang ko na siya dyan sa kalan at muntik pa nga akong matapunan. Muntik pa siyang matapon dahil siyempre ang isang kamay ko may hawak ng camera. Ang hirap talaga pag wala kang taga-video. At nung kumukulo na nga ang aking tubig ay inilagay ko na ang kamatis at sibuyas. Ayan, nabitawan ko pa nga siya at napakadelikado po nang nangyaring iyan, pero wala tayong magagawa dahil talagang ganyan na kailangan natin mag-video dahil wala naman akong taga-video, ako lang mag-isa. Kaya huwag niyong gagayahin, mag-ingat po kayo para hindi mangyari sa inyo yan. At ayan na nga, at nandiyan na ang ating kamatis, ay nakalimutan ko na wala pa pala akong nagkagayat ng sibuyas. Kunti ko pang makalimutan na kailangan nga pala dyan ng sibuyas. Kaya naman, ayan, sa puntong ito ay inilagay ko na nga yung gabi na hindi tatanggi. Oo, hindi naman gabi ay para lamang sa sinigang na baboy. Pwede naman yan kahit saan mo ilagay na sinigang, basta't gusto mo, hindi naman nga tatanggi yan eh. At yan sa puntong yan, inilagay ko na nga ang mga gulay na okra at talong at nilagyan ko na rin ng patis. At pagkatapos ay kumuha ko ng sandok para haluin ito nang magpantay naman ang luto niya at malaman ko rin kung masarap ba ang lasa niya. At ayan nga, at pwede natin ilagay ang talbos ng kangkong dahil maluluto na ang ating sinigang. Nilagay ko na rin yung siling haba dahil masarap yan. Dumadagdag yan sa panlasang masarap sa ating sinigang. At ngayong luto na nga ang ating sabaw, pwede ko na rin ilagay yung iniwan ko kanina or yung itinago ko kanina ng mga buto na inihiwalay ko sa kamatis. O diba, ang dami pa rin katas ang ating nakuha nung ito yung ating sinala. At ibinuhos ko na nga ito sa sabaw ng ating sinigang. At ganun din, pwede mo rin namang gawin tong ginawa ko na yung mga natira sa siyalaan ay inilagay ko pa rin sa tubig para maluto pa rin siya dyan at baka makadagdag pa rin sa asim dahil sayang naman kung itatapon ko na lang siya. At ngayong luto na nga ang ating sabaw ay pwede mo na dyang ilagay ang ating mga tinapa. Oo, ayan, at nilagay ko na nga ang tinapa. O parang masarap yan kaysa yung lagi ka lang prito, diba? Parang ano, para yan sa mga vegetarian na nanay ay puro para. Salamat sa panonood. Kain na tayo, o di ba masarap?